Good morning po sa ating lahat. Isang pribilehiyo na naman po ang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon Diyos para ako po ay magbahagi ng kanyang salita. Tunay nga po na dapat purihin ang ating Panginoon Diyos. So bago po tayo mag-start, let me offer a short prayer po. Panginoong Ama, Ama naming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, our Almighty Father, our Savior, our Jehovah Rapha. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay pinagtipon-tipon niyo, Panginoon, para makarinig ng inyong banal na salita. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ang tanging marinig at makita lamang ay kayo po. Kayo lamang po ang siyang nararapat na papurihan, Panginoon, ngayong umagang to. Samahan po ninyo kami ngayong umaga na to, Lord. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, nang sa gayon po ay lubos naming maunawaan ang nais ninyong sabihin sa amin. Naway ito po ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, na magamit po namin sa araw-araw namin pamumuhay at ma-share din po namin sa iba. Lahat ng ito ay itinataas at idinadalangin ko sa aming dakila at nag-iisang Panginoong Heso Kristo. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan po ang ating topic for the day is about walk in good works. Ayan, amen. Excited na po ba ang lahat? Okay, start na po natin. Walk in good works. So, ang ating key verse of the day ay manggagaling po sa Ephesians chapter 2 verse 10. So, for we are God's masterpiece, He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noon pa man. Amen. So, ang title po ng ating tatalakayin for today is about walk in good works. So, ang walk in good works po o ang paglalakad sa mabubuting gawa ayon po sa Efeso chapter 2 verse 10 ay nangangahulugan ng mamuhay na sumailalim po sa karakter ni Kristo, kung saan ang mga gawaing inihanda na ng Diyos ay ginagawa bilang bunga ng kaligtasan, hindi para iligtas ang sarili. Ito po ay patuloy na pag-ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Ang Efeso chapter 2 verse 10 po ay nagtuturo na ang Kristiyano ay obra maestra o workmanship ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda niya ng una pa. Ibig sabihin, ang kaligtasan po ay biyaya. Sabi po yan sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Ngunit, ang bunga nito ay ang pamumuhay na sumunod sa kaloob ng Diyos at paggawa ng mabuti bilang tugon sa pag-ibig niya. Before po we dig deeply into our topic, pag-usapan po muna natin yung talatang ito. Galing po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. And then yung isa po, galing sa James 2:17. So dito po madalas kasi po nagkakaroon po ng pagtatalo. Even po yung mga theologian at mga naghahayag po. So, kadalasan ito po yung ginagawang debate at nagkakaroon po ng misinterpretasyon. So, even po yung mga ibang denomination o religion. So, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Sa Tagalog po, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos
at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Amen. At sabi naman po sa James, hindi po ba? James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. O sa Tagalog, gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. So, ito po ang talatang madalas na pinagbabangga po, ano po. So, contradict po ba sila sa isa't isa? Mga kapatid, kailanman hindi magiging contradict ang Bible. It was perfectly prepared and written. Ang tao lang po ang nagbabangga sa bawat talata. Bakit? Maaring di kasi nila nakuha yung tunay na context ng talata. Kadalasan din po binibigyan o inuunawa lang natin gamit ang ating sariling kakayahan at opinyon. Nagbibigay lang tayo ng sariling opinyon. Hindi po ba? So, danger po yan. If ganyan po ang ating gagawin. Kaya nga, nag-exegesis po tayo. Ibig sabihin po nun, mahalagang kunin po yung context ng bawat talata. So, nako, about the context po, marami pong dapat i-explain diyan, no. So may mga immediate context, historical context, biblical context at katakot-takot pa po na context. Pero di na po natin 'yan tatalakayin kasi mahaba pong usapin talaga 'yan. Pero naway mabigyan po tayo ng chance ni Lord na matalakay din po 'yan, no, sa mga susunod na araw. Kasi malaking help po sana yan lalo sa ating mga naghahayag ng salita po ng Diyos. Sa ngayon po, let us and pray po the Holy Spirit to guide us and give us understanding and wisdom sa salita niya. So, about po sa dalawang talata na yan, hindi po sila nagko-contradict sa isa't isa, mga kapatid. Ayon po kay Pablo, it is a way of salvation. It is a gift. Pag sinabi po nating gift, kusa siya. So, ano po yung magiging example natin dyan? So, let's give an analogy po dyan, no? Halimbawa po, nagbigay po tayo ng gift. So, this gift represent the salvation. At kung sino lang po yung tumanggap nun, yung mag-accept ng gift na yon, syempre, makukuha niya po yung salvation. Meaning po, kinakailangan po ng pagtugon. At ito po ay inoffer po ni Lord sa lahat. Hindi po ba? Pero syempre, ang makakakuha lang, yung tutugon. So, naalala niyo po ba yung parable po dun sa Bible na nag-invite po sa lahat, no? Pero, di ba nung in-invite niya po, ang daming dahilan. Inutusan niya yung kanyang tao na imbitahin si ganito, si ganyan. Pero yung mga tao na puto, ang dami-dami po nilang dahilan, no? Meron yung isa, dahilan niya, busy ako kasi yung may trabaho ako. Yung isa naman, busy ako kasi nagpapastol pa ako. So makikita po natin dito, it represent din po us na mananampalataya. So this salvation po is ino-offer po sa ating lahat. Pero hindi po lahat tumutugon. Just like us po, pag nagdi-disciple po tayo, di ba? Gusto po natin na tumanggap sila sa Panginoon Diyos. Pero ano po nangyayari? Yung iba po, hindi po nila tinatanggap. Hindi po ba? Hindi po sila nagtutuloy, something like that. So, ayun po yung analogy po neto na this is free for all, this is a gift po, pero ang makakakuha lamang po neto, yung mga taong tumanggap. Yung mga taong tumugon. Di po ba? Sabi po sa Roma chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Amen. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng verse na to? So, ito po yung true acceptance po. Hindi lang po ito sinasabi ng nguso, pero hindi nanggagaling sa puso. Kasi ang tunay pong nananampalataya, hindi po ba? Yun po papasok po dun yung sinasabi po dun sa ni James sa kanyang talata. Sa James chapter 2 verse 17.
na inahahayag niya po rito yung fruit of salvation. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay tunay na nananampalataya, the result po, ano? Good works. So, it defines what true faith is, not the salvation. So, sa madaling salita po, ang salvation ay makukuha sa pamamagitan ng ating pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo at hindi dahil po sa mga bubuting gawa. Ito po yung tinatawag na sola fide o faith alone, not by works. At kung totoo po ang iyong pananampalataya, ito po ay makikitaan ng mabubuting gawa. So it comes naturally po, no? It is a result of your true faith, that good works. So sabi po ni Apostol Pablo, bakit faith alone and not by good works makukuha yung salvation na yan? Para daw po wala tayong ipagyabang. So ito po ay tanging biyaya, biyaya lamang sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang po yung nagbigay nito. I hope po mga kapatid na mas naunawaan natin yan para po pag dumating po yung pagkakataon na pag may nakaharap po tayo sa mga usapin na yan, matatayuan po natin ng tama at mapaliwanag po natin yon ayon mismo po sa salita ng Panginoon Diyos at hindi po sa sarili lang nating pagkakaunawa o alam niyo yon, haka-haka, ganun po ba? Not on our own understanding and opinion. So, amen. Amen po ba? So, let's go back to our topic mga kapatid. So, yung title po nito ay Walk in Good Works. May 4 points po tayo na pag-uusapan dito. So, number 1 po, masterpiece of God. Number 2, prepared works. Number 3, walk in them. And number 4 po, result of grace. So, let's dig the number 1, masterpiece of God. So mga kapatid, tayo po ay obra maestra ng ating Panginoon Diyos. Ikaw po ay gawa daw po, workmanship. So hindi po aksidente, ikaw ay special na nilikha at binago ng Diyos. You are self-made. You are God-shaped. The word workmanship is speak of intentional design. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, we are the obra maestra. Ang salitang nilalang po dito na workmanship, alam niyo po 'yon sa Greek po, poima. So ibig sabihin po nun, to act as a shepherd, encompassing the roles of feeding, tending, guarding and guiding a flock. In the New Testament, it is often used metaphorically to mean to rule or to shepherd people, conveying protective oversight, care, and sometimes sovereign authority. So ito po ay nangangahulugan, tayo po ay espesyal na nilikha. Tayo po ay isang obra maestra. Tayo po ay obra ng sining ng Diyos. Amen? Ang sarap marinig, no? So, hindi po aksidente ito, hindi aksidente. Tayo po ay mahalaga. Tayo po ay binuo ng Diyos para po sa isang layunin. Amen. Dako na po tayo sa second. We are the prepared work. Sabi po, inihanda na ang mabubuting gawa. So, God prepared specific paths for you long before you were aware of them. Ang mga misyon, layunin, at kabutihang gagawin mo ay itinakda na ng Diyos bago ka pa pala isilang. Hindi mo kailangan mag-imbento ng layunin. Kailangan mo lang itong tuklasin at syempre po sundin. Obey. We need to obey God. So, i-obey po natin siya sa ating mga calling, sa mga kanyang panuntunan, kung ano yung ibibigay niya sa atin. So, inihahanda po ng Diyos tayo. Ibig sabihin, nung una pa lang daw po, sinasabi na ng Biblia na inihahanda na tayo ng ating Panginoon Diyos noon pa, sa simula pa lang. So, ang mga gawain ito ay binalak na ng Diyos para sa atin. Ito po ang kanyang layunin at misyon sa bawat isa. So, sa madaling salita, mga kapatid, ang buhay mo
ay may layunin, may purpose. Ang sarap. Ang sarap po marinig, no? Kasi, di ba yung iba, parang nagtatanong ka, what is my purpose? Pero malinaw pong sinasabi ng Diyos na may purpose po ang ating buhay. Ang Diyos po ang nagpaplano ng daan at ang tungkulin mo ay lakaran ito ng may buong katapatan. Amen. So, punta na po tayo sa number 3 mga kapatid. Pangatlong puntos, walk in them. Ibig sabihin, lakaran. So, when Christ changes the heart, the walks follows. So, do not force fruit. You walk with Him and fruit appears. Ibig sabihin, hindi po to yung hinog sa pilit. Yun po yung mas madaling intindihin natin yung layman's terms. Ito po yung tumutukoy sa pamumuhay natin araw-araw. Ang paglalakad sa inihandang gawa ay nangangahulugan po ng pamumuhay ng may pagsunod, may pagmamahal, at paggamit ng iyong mga talento ayon sa kalooban ng Diyos, God's will. So, upang iukol po natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti, ang ibig sabihin po, hindi lang natin alam ang mga mabubuting gawa, kundi dapat po, ginagawa din natin to sa araw-araw nating pamumuhay. So, malinaw, no? Na hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Nagamit na po natin to dati. Action speaks louder than words. Sabi nga po, no? So, makikita po yan sa ating mga gawa. Number 4 po, ayan, result of grace, not effort. Ano po ibig sabihin nun? Ang sabi po, resulta ng grasya, hindi po sa sarili nating pagsisikap. Good works are not a way to earn salvation. They are the evidence of transformation. I hope malinaw po natin naintindihan kanina, no, about the good works and the salvation itself, which is the gift of God. So, ginagawa natin ang mabubuting gawa na ito bilang pasasalamat dahil tayo ay ligtas na. We are saved by grace, ha, mga kapatid. By grace alone, no? Sola fide, no? So, hindi po dahil sa mabubuti nating gawa. Yung mabubuting gawa natin, it is just a result of our totoong pagtanggap, totoong pananampalataya. Amen. So, yun ha, malinaw po yun. So, ang mabubuting gawa po ay hindi paraan upang maligtas, kundi bunga ng pagkaligtas. So, ang layunin po ng Diyos ay mamuhay tayo sa pagmamahal, mamuhay po tayo sa kabutihan, at syempre po, gaya po ng sabi natin kanina, yung pagsunod sa Kanya. Ang nais niya po ay maging tulad tayo niya, yung Christ-likeness. Kaya talaga naman po, no, siya po yung perfect example para sa atin. Wala na pong iba. Amen. So, sa madaling salita, mga kapatid, ang mabubuting gawa, ito po yung pagtulong sa kapwa, tapat na pagtatrabaho, pagmamahal at paglilingkod, ay ang mga landas na inihanda na ng Diyos na kailangan mo lamang lakaran. At, huwag po natin kakalimutan, isabuhay. Amen. Praise be to God. So, the conviction, yan. Do my action. Reflect Christ. So, do my action, reflect Christ nga po ba talaga? So, ang pagtupad po kay Kristo ay hindi lamang pagpunta sa simbahan, hindi lamang sa pag-attend ng Bible study, kundi ang pagpapakita po ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kalooban at kababaang loob, yung katotohanan sa bawat gawa, salita at desisyon. Sabi po sa James chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. So sa Tagalog po, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo
ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nakikita po sa practical nating gawa. Sabi po yan sa James chapter 2 verse 18, kung saan ang ating buhay ang nagsisilbing salamin ng karakter ni Jesus Christ dito sa mundo. Amen. Amen po ba? I hope nasusundan niyo po ako, no? So, ngayon po, dako po tayo sa, ayan, um, reflecting Christ. So, dito po, meron po ditong love and kindness, ayan, integrity in action, humility, obedience, and light of the world. So pag sinabi po nating love and kindness, ang pag-ibig sa kapwa, lalo na po sa mga nangangailangan, ay pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Kasama po rito ang pagiging mapagpatawad, matiisin, at maawain, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. And then yung next po, integrity in action. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen. Ayan, basahin natin sa Tagalog. Ito po ay nag-uutos na, at anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, ang bawat desisyon ay dapat nagpapangaral sa Kanya. So, nakapoint po kay Lord. Amen. Amen po ba? And next po, humility. Ayan. Humility. Sabi po sa John chapter 13 verse 5, after that he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. So sa Tagalog, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. So mga kapatid, sabi po dito, si Jesus, bagaman siya po ay hari, nakita po natin dito, no, nagpakumbaba po siya, naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. So, ang galing-galing po, no? Grabe po yung pagbibigay ng example ng Panginoong Hesukristo dito. Siya mismo po, no? Na hinugasan. Di ba, hindi po tulad ng mga tao, tataas ng pride, no? Eh, ba't ko siya hugasan? Ba't ko siya papansinin? Pero dito po, pinatunayan po ng Panginoong Hesukristo na siya po ay perfect example. So, yung next po natin, obedience. Pagsunod sa utos ng Diyos. So, mababasa po natin yan, no, sa James chapter 2:17, natalakay na po natin yon. Yung James chapter 2 verse 17. So, sabi po sa James 2:17, no, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. Yan, inulit ko lang po. Pero, yun po, no, dito po yung obedience. Ang pagpapakita po ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen. So yung last po, ang pagiging ilaw or light of the world. Tinatawag tayong maging liwanag sa madilim na mundo sa pamamagitan po ng mabuting gawa na nagbibigay luwalhati sa ating Ama. So makikita po natin yan sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Sinasabi po dito that Christians are called to be the light of the world, shining through good deeds to glorify God. So malinaw po na tayo po dapat ay maging liwanag ng mundo. So dapat po makahawa po tayo. Magliwanag sila dahil sa atin. 'Di ba sabi nga po, we are the light and salt, 'di ba mga ganyan. So make sure mga kapatid na every time may makakausap tayong tao, no, na hindi tayo mahahawa sa kanilang kadiliman, bagkus sila ay mahahawa sa ating liwanag.
dahil ang buhay po natin ay talaga namang naliwanagan na at talagang dapat tayo ay nagmimistulang ilaw kung may picture doon, no. Ang ganda-ganda ng picture na yun, sorry hindi ko nakuha. Na yung isa lang yung may ilaw and then nung kinausap niya yung isa, parami ng parami yung yung umiilaw. So, sabi po, tinawag tayong maging liwanag sa madilim na mundo sa pamamagitan nga daw po ng good works natin. Di po ba? We are, nagiging modelo tayo, nagiging example po tayo. Yung character natin ay para na po, character ni Lord. So, lahat po dapat ng gagawin natin, ito po ay nakapoint kay Jesus, mga kapatid ha. Ang nag-glorify po si Lord, hindi po yung sarili natin. Hindi po ba? Kumbaga nga, less of me, more of God. Amen. So, sabi po, we have here ng mga gabay. Ayan. May gabay po tayo rito, may guide po tayo na dapat sundin. 3 P's po. Pause, pray, and practice. So, pag nilay-nilayan po natin to. When we say pause, huminto ka po muna, mag-pause ka muna, mag-halt ka muna. So, mag-isip po bago kumilos o magsalita. And then pray. We need to pray, manalangin. Siyempre, mag-pray po tayo sincerely, And then, P, ano po yung P na isa? Practice. O dapat po pagsasabuhay. Di po ba? Dapat makita yung transformation. Dapat walk the talk. Sabi nga ni Mimi G, no? Ni Mimi Jeanette. So, piliin po ang kabaitan at piliin ang katotohanan. So, ang layunin po ay hindi maging perpekto agad, kundi, ano po yung layunin? Ang hayaan ng Espiritu Santo na baguhin ang ating pagkatao upang mas maging kawangis tayo ni Kristo bawat araw. So, hindi po ito every Sunday lang, no? Just like the Sunday Christian. Sunday ka lang mabait o every time na nagbo-Bible study ka lang. So, dapat po ito araw-araw na nakikita. Araw-araw na pinamumuhay. Amen. So, dako na po tayo sa declaration. I walk in prepared works. So, nangangahulugan po na mamuhay tayo na may tiwala na ang bawat hakbang po natin ay gabay ng Diyos at tayo ay ginagamit niya para sa kanyang kaluwalhatian ayon sa kanyang itinakdang layunin. So, mga kapatid, ayan po ang aking presentation for today. So, bago po yan, mag-pray po tayo. Let's offer a prayer. Lord, guide our step into the works you have prepared for us. Let us be mirror for your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you so much po sa pakikinig. Maraming salamat po. To God be the glory po, lahat po ng papuri ay para lamang sa ating Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, we thank you, O Lord. Salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagtulong sa akin, Lord, na ma-present ito, Panginoon, tanging by your grace lamang po, Panginoon. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin po nung nalaman po na need ko po ng madaling araw exam. Na-explain ko na po kay Mimi Janet, pero Lord, tunay nga po, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming mapaghimalang Diyos. Maraming salamat po sa chance na to, Lord. Bigyan niyo pa po ako ng maraming chance na magamit po, Panginoon. Gamitin niyo po ako. Use me, O Lord, na magpahayag ng inyong salita. It is an honor and privilege for me, Lord, na magamit ninyo. Salamat po, naway magrema po, naway tumanim po sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, ng lahat ng aming narinig. We offer this day to you, O Lord. Patnubayan niyo po kaming lahat. Lahat ng ito ay tinataas at idinadalangin ko sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Good morning mga kapatid! Thank you po sa pakikinig. To God be the glory po. God bless us all po.